Itigil mo na ang pagtatapon ng mga balat ng saging at huwag nang balewalain ang mangkok ng prutas sa iyong mesa. Dahil ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring lubusang baguhin ang paraan ng pagtanda ng iyong mga kalamnan. At literal kong sinasabi iyon mula sa antas ng cell. Ako si Dr. Danilo Reyes, at pagkatapos ng mahigit 2 dekada na pagtatrabaho sa mga pasyente na mahigit 60 taong gulang, masasabi ko sa iyo ng buong katiyakan na karamihan sa narinig mo tungkol sa paghina ng kalamnan at pagtanda ay mapanganib na hindi kumpleto. Sinabi nila sa iyo na ito ay hindi maiiwasan. Sinabi nila sa iyo na tanggapin na lang ito. Hindi nila sinabi sa iyo tungkol sa tinang prutas na nasa palengke o grocery ngayon na siyentipikong napatunayang muling binubuhay ang mga daanan ng pagbuo ng kalamnan na bumagal pagkatapos ng 60. Isang mahalagang pag-aaral na inilathala ng mga mananaliksik sa isang pangunahing unibersidad sa Pilipinas ang natuklasan na ang mga matatanda na mahigit 60 taong gulang ay nakaranas ng hanggang 47% na pagbaba sa tinatawag ng mga siyentipiko na anabolic response. Iyon ang kakayahan ng iyong katawan na bumuo at ayusin ang tissue ng kalamnan kumpara sa mga nasa 30s, 47%. Halos kalahati ng iyong lakas sa paglaki ng kalamnan ay nawala. Pero narito ang natuklasan ng parehong pangkat ng pananaliksik. Nang ipasok nila ang mga tiyak na bioactive plant compounds sa dieta ng kanilang mga mas matandang paksa ang muscle protein synthesis, iyon ang aktwal na proseso ng pagbuo ng bagong fiber ng kalamnan, ay tumaas ng hanggang 31% sa loob lamang ng 8 linggo. 8 linggo, hindi 8 taon. 8 linggo. At ang mga compound na nag-trigger ng mga resultang iyon, marami sa kanila ay galing sa prutas. Ngayon, bago tayo lumalim sa listahang ito, gusto kong tanungin ka ng isang bagay. I-drop ang iyong edad sa comments ngayon din. At sabihin mo sa akin, napansin mo ba na ang iyong mga kalamnan ay mas mahina o mas maliit kaysa dati? Kahit hindi gaanong nagbago ang iyong pamumuhay. Binabasa ko ang bawat komento sa channel na ito. Lahat. Nakakatulong ang iyong sagot sa akin na gumawa ng content na tunay na nakikinabang sa iyo. At manatili sa akin hanggang sa numero 1 dahil ang prutas sa tuktok ng listahang ito ay nagulat pa rin sa akin noong una kong nabasa ang pananaliksik. At mahigit 20 taon na akong nag-aaral ng muscle physiology. Binibilang natin pababa mula Dexter hanggang una batay sa lakas ng ebidensya siyentipiko at tiyak na epekto sa kalamnan ng nagaaging katawan. Simulan na natin. Sa numero 10 at mas makapangyarihan na kaysa sa inaakala ng karamihan ay ang pakwan. Alam ko kung ano ang iniisip mo. Ang pakwan ay halos tubig lang. Ano ba ang magagawa nito sa aking mga kalamnan? Iyon mismo ang uri ng pag-iisip na nagpigil sa milyon-milyong matatanda na gamitin ang isa sa mga hindi pinahahalagahang tool ng kalikasan para sa paggaling. Ang pakwan ay isa sa pinakamayamang natural na pinagmumulan sa mundo ng isang amino acid na tinatawag na citrulline. Ang mga amino acid ay mga building blocks ng protina, at ang citrulline sa particular ay gumagawa ng kahangahangang bagay sa nagaaging katawan. Ito ay nagiging arginine na nagtitrigger ng paglabas ng nitric oxide. Isipin ang nitric oxide bilang traffic controller para sa iyong mga daluyan ng dugo. Binubuksan nito ng mas malapad ang mga lane upang ang mga sustansya at oxygen ay makarating ng mas mabilis at mahusay sa tissue ng iyong kalamnan. Ang mga mananaliksik sa isang pangunahing unibersidad sa Pilipinas ay nag-aral sa isang grupo ng mga matatanda na nasa 65 hanggang 78 na uminom ng katas ng pakwan bago mag-ehersisyo. At natagpuan ang 23% na pagbaba sa pananakit ng kalamnan at mas mabilis na paggaling kumpara sa control group. Para sa mga nagaaging katawan, ito ay sobrang mahalaga dahil isa sa pinakamalaking hadlang sa pagbuong muli ng kalamnan pagkatapos ng 6U ay ang tinatawag na delayed onset inflammation. Ang uri ng pananakit na dati 1 araw lang at ngayon ay 4 na araw. Tinatanggal ng pakwan ang inflammatory backlog na iyon upang ang iyong mga kalamnan ay tunay na makapag-ayos at lumaki sa pagitan ng mga sesyon. Para sa pinakamagandang resulta, kumain ng 2 malalaking tasa ng sariwang pakwan mga 45 minuto bago ang anumang pisikal na aktibidad. Kahit lakad lang ay pwede. Ipantabay ito sa maliit na dakot ng buto ng kalabasa na mayaman sa magnesium upang lubusang mapahusay kung paano ginagamit ng iyong mga kalamnan ang nitric oxide na ginagawa na ngayon ng iyong katawan. Ang buong sanggunian siyentipiko para dito at sa lahat ng nasa listahan ay nasa description sa ibaba. Ang numero 9 sa ating listahan ay ang isa na tinawag ni Margarita.
isang 71 taong gulang na retiradong guro mula sa Cebu City, na ang prutas na nagbalik sa akin ang aking hardin. Ang prutas na yon ay ang tart cherry at ito ay isang biochemical powerhouse para sa kalamnan ng nag-aaging tao. Ang tart cherries, hindi ang matatamis na nasa pie, kundi ang Montmorency variety particular, ay puno ng isang klase ng antioxidants na tinatawag na anthocyanins. Ginagawa ng mga compound na ito ang hindi magawa ng karamihan sa mga supplement. Tumatawid sila sa blood-muscle barrier at direktang gumagana sa loob ng mga cell ng kalamnan upang bawasan ang oxidative stress. Ang oxidative stress ay parang kalawang na nabubuo sa loob ng iyong mga kalamnan. Sinisira nito ang mga fiber at nagpapahirap sa kanilang muling pagbuo. Pagkatapos ng 75, nawawala sa iyong katawan hanggang 35% ng natural na kakayahan sa pagdepensa ng antioxidant. Ang tart cherries ay papasok at ibabalik ang sistemang iyon mula sa labas. Isang pag-aaral mula sa isang kilalang unibersidad sa Maynila ay natagpuan na ang mga paksa na uminom ng tart cherry juice 2 beses araw-araw sa loob ng 10 araw ay nagpakita ng mas mahusay na paggaling ng lakas ng kalamnan pagkatapos ng pagod, lakas ng kalamnan, hindi lang ginhawa kumpara sa placebo groups. Uminom ng 8 onsa ng purong tart cherry juice sa umaga at isa pang 8 onsa sa gabi. Ipantabay ito sa mapagkukunan ng vitamin C tulad ng maliit na baso ng orange juice na nagpapalakas ng pagsipsip ng anthocyanin ng hanggang 40%. Mapapansin mo ang pagkakaiba sa loob ng 2 linggo. Sa numero 8, meron tayong prutas na nilalampasan ng karamihan sa produce section ng walang lingon. Ang tropikal na prutas na ito ay may mas maraming vitamin C bawat onsa kaysa sa orange, mas maraming potassium kaysa saging, at isang bagay na halos walang nagsasalita, isang compound na tinatawag na quercetin, na napatunayan sa pananaliksik mula sa Pambansang Institusyon ng Kalusugan na direktang i-activate ang isang cellular pathway na tinatawag na AMPK. Isipin ang AMPK bilang master switch sa loob ng iyong mga cell ng kalamnan na nagsasabi sa kanila na maging mas mahusay sa paggawa ng enerhiya. Kapag na-activate ang AMPK sa nag-aaging kalamnan, pinapahusay nito ang tinatawag ng mga siyentipiko na mitochondrial biogenesis. Iyon ay isang magandang salita para sa paggawa ng mas maraming mitochondria, na mga maliit na power plant sa loob ng bawat cell ng iyong katawan. Narito kung bakit ito ay kritikal para sa mga mahigit 60. Pagkatapos ng 60, ang iyong mitochondria ay nagsisimulang bumaba sa bilang at kahusayan. Ito ang isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas napapagod ka pagkatapos ng aktibidad at kung bakit hindi na bumabalik ang iyong mga kalamnan tulad dati. Ang bayabas ay sa esensya ay nagsasabi sa iyong mga cell na magtayo ng mas maraming power plant. Kumain ng isang katamtamang bayabas araw-araw. Mas mabuti sa hapon bilang energy supporting snack. Ipantabay ito sa maliit na bahagi ng matabang isda o walnuts dahil ang omega-3 fatty acids ay gumagana ng magkakasama sa quercetin upang bawasan ang inflammatory signaling na pumipigil sa pag-aayos ng kalamnan. Ang numero 7 ay isang prutas na ginamit sa tradisyonal na gamot sa loob ng mga siglo, ngunit ngayon pa lamang nakakakuha ng nararapat na pansin siyentipiko, at ang prutas na iyon ay ang saging na fig. Ang sariwang fig ay kahangahangang mayaman sa calcium, iron, at kakaibang kombinasyon ng soluble at insoluble fiber. Ngunit ang tunay na mahika para sa kalamnan ng nag-aaging tao ay nasa nilalaman nito ng natural na enzyme na tinatawag na phycin at ang kanilang mataas na konsentrasyon ng plant-based amino acid precursors. Isang pag-aaral na inilathala sa Journal of Nutritional Biochemistry ay natagpuan na ang mga matatanda na nagdagdag ng dried figs sa kanilang dieta 3 beses kada linggo ay nagpakita ng 19% na pagbuti sa nitrogen retention. At ang nitrogen retention, ipaliwanag ko ng malinaw, ay sa esensya kung gaano kahusay hawak ng iyong katawan ang protina na sinisipsip nito at ginagamit ito sa pagbuo ng kalamnan sa halip na sunugin para sa enerhiya. Pagkatapos ng 65, ang iyong mga bato ay bahagyang nawawala ng kahusayan at ang iyong katawan ay may tendensyang maglabas ng mas maraming nitrogen. Ibig sabihin mas maraming protina na kinakain mo ang nasasayang bago makarating sa iyong mga kalamnan. Tinutulungan ng fig na isara ang butas na iyon. Kumain ng 2 hanggang 3 sariwang fig o 4 na dried figs kasama ang iyong pinakamataas na protina na pagkain sa araw. Ipantabay ito sa Greek yogurt dahil ang kombinasyon ng fig at whey-based protein
ay lumilikha ng tinatawag ng mga mananaliksik sa isang unibersidad sa Pilipinas na protein-sparing effect na maaaring dagdagan ang usable muscle protein ng hanggang 22% kumpara sa pagkain ng protina lamang. Nasa numero 6 na tayo ngayon at ito ay nagulat sa halos lahat na sinasabi ko. Ang mababang kiwi. May dahilan kung bakit kasama sa pambansang rekomendasyon sa kalusugan para sa mga senior sa Pilipinas ang kiwi bilang pang-araw-araw na staple. At walang kinalaman ito sa pambansang pagmamalaki. Ang kiwi ay may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng isang compound na tinatawag na actinidin, isang natural na proteolytic enzyme, na aktwal na tumutulong sa pagkasira ng protina sa iyong digestive system ng mas mahusay. Para sa mga nag-aaging katawan, ito ay napakalaki. Ang pananaliksik mula sa isang unibersidad sa Pilipinas ay nagpakita na ang pagkain ng 2 kiwi bago ang isang protein-rich meal ay nagpataas ng protein digestibility ng hanggang 30% sa mga matatanda na mahigit 60. Isipin mo iyon, maaari kang kumain ng lahat ng manok, itlog at isda sa mundo. Ngunit kung ang iyong nag-aaging digestive system ay hindi epektibong nakakasira ng protina, ang iyong mga kalamnan ay nakakakuha lamang ng bahagi ng kailangan nila. Bukod sa digestion, ang kiwi ay kahangahangang mayaman sa vitamin K2 precursors at folate, parehong kasangkot sa methylation cycles na nagre-regulate kung paano nagpapahayag ang mga gene sa tissue ng kalamnan. Sa simpleng salita, tinutulungan ng kiwi na i-on ang mga gene na responsable sa pag-aayos ng kalamnan. Kumain ng 2 kiwi mga 30 minuto bago ang iyong pinakamalaking protina na pagkain. Ipantabay ito sa isang kurot ng black pepper na nagpapagana pa ng enzyme activity at lubusang mapahusay mo kung magkano sa iyong protina ang aktwal na nagiging kalamnan. Ngayon, dito sa pagitan ng numero 6 at top 5, gusto kong huminto at magsalita ng taus-puso. Kung nakakatulong sa iyo ang impormasyong ito, kung pakiramdam mo ito ang uri ng agham na hindi maibibigay ng 15 na minutong appointment ng iyong doktor, mangyaring pindutin ang subscribe button ngayon at bigyan ng thumbs up ang video na ito. Wala itong gastos sa iyo at sinasabi nito sa algorithm na ibahagi ito sa ibang mga senior na nangangailangan. Bumubuo tayo ng komunidad dito ng mga taong tumatangging tanggapin ang paghina bilang hindi maiiwasan. Ngayon, pumunta tayo sa top 5, simula sa numero 5. Ang numero 5 ay ang avocado at oo, botanically ay prutas ito at maaaring ito ang pinakamasuportang prutas sa buong listahan para sa isang tiyak na dahilan, malusog na taba. Alam ko na ang salitang taba ay nakakakaba pa rin sa ilan sa inyo, ngunit hayaan ninyong linawin ko bilang isang doktor, ang monounsaturated fats sa avocado, particular ang oleic acid, ay ganap na kailangan para sa pagsipsip ng fat-soluble vitamins tulad ng D, E at K, na lahat ay may direktang papel sa function at pag-aayos ng kalamnan. Pero iyon lang ang simula. Ang abukado ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na beta-sitosterol na napatunayan sa pananaliksik mula sa isang unibersidad sa Pilipinas na pumipigil sa cortisol, iyon ang stress hormone na kapag mataas ng matagal sa mga mahigit 60 aktibong sinisira ang tissue ng kalamnan. Isipin ang cortisol bilang demolition crew na nagtatrabaho laban sa lahat ng sinusubukan mong buuin. Pinapaputok ng beta-sitosterol ang demolition crew na iyon. Isang clinical study ay natagpuan na ang mga matatanda na mahigit 65 na kumain ng kalahating abukado araw-araw sa loob ng 2 linggo ay nagpapanatili ng 15% na mas maraming lean muscle mass kumpara sa control group na sumusunod sa parehong programa ng ehersisyo. Kalahating abukado araw-araw. Yun lang. Kainin ito kasama ang iyong tanghalian na ipinantabay sa mapagkukunan ng leucine, iyon ay amino acid, na matatagpuan sa itlog, cottage cheese o manok, dahil ang leucine at malusog na taba na magkasama ay lumilikha ng tinatawag ng nutrition scientists na anabolic window amplifier, na supercharging ang muscle-building signal sa paraan na hindi kayang gawin ng alinman sa mga nutrient ng mag-isa. Sa numero 4, mayroon tayong prutas na personal kong inirerekomenda sa bawat pasyente ko na mahigit 65 taong gulang nang walang exception ang granada. Si Roberto, isang 68 taong gulang na retiradong bumbero mula sa Quezon City, ay dumating sa akin na kumbinsido na tapos na ang kanyang mga araw sa pagbuo ng kalamnan. Sumunod siya sa isang solidong programa sa loob ng 8 buwan na halos walang resulta. Isang pagbabago lang ang ginawa namin. Idinagdag namin ang granada sa kanyang routine. 90 araw pagkatapos, ang kanyang grip strength ay tumaas ng 18% at ang kanyang lean body mass ay napabuti sa kanyang DEXA scan. Tinawag niya ako at sinabi, "Dok, pakiramdam ko ay 35 na naman ako." Narito ang agham sa likod niyon.
Ang granada ay naglalaman ng compound na tinatawag na urolithin A, na ginagawa kapag ang natural na L-gitanin sa granada ay metabolized ng iyong gut bacteria. Ina-activate ng urolithin A ang isang cellular cleaning process na tinatawag na mitophagy. Isipin ito bilang quality control system ng iyong katawan para sa mitochondria, na nililinis ang mga lumang, sira na power plant at nagbibigay ng espasyo para sa bago at mahusay na mga ito. Isang pag-aaral na inilathala sa Nature Metabolism ay natagpuan na ang urolithin, a supplementation sa mga matatanda na mahigit 60 ay nagpabuti ng muscle endurance ng 12% at lubusang nagpataas ng mitochondrial efficiency kumpara sa placebo. At hindi tulad ng mga supplement, ang pagkuha nito mula sa buong granada ay nagbibigay sa iyo ng buong matrix ng supporting compounds. Uminom ng 8 onsa ng 100% purong granada juice araw-araw o kainin ang buto ng kalahating sariwang granada. Mahalaga ang timing dito. Kainin ito pagkatapos ng ehersisyo o bago matulog kapag pinakaaktibo ang cellular repair systems ng iyong katawan. Ipantabay ito sa probiotic-rich foods tulad ng kefir o yogurt dahil ang conversion ng L-gitanin sa urolithin ay nakadepende ng buo sa kalusugan ng iyong gut microbiome at ang probiotics ay lubusang nagpapahusay sa conversion rate na iyon. Ang numero 3 ay isang prutas na tumutubo sa tropikal na klima, ngunit available sa halos lahat ng grocery store sa Pilipinas, ang papaya. At gusto kong sabihin sa iyo tungkol kay Elena, isang 82 taong gulang na dating dance instructor mula sa Iloilo City na halos sumuko na sa pakiramdam na malakas muli. Sa 82, akala niya tapos na ang kwento. Nang sabihin ko sa kanya ang pananaliksik tungkol sa papaya at kalamnan ng nag-aaging tao, tiningnan niya ako na parang nagsasalita ako ng ibang wika. 6 na buwan pagkatapos, nagpadala siya sa akin ng video ng kanyang sarili na gumagawa ng banayad na dance routine kasama ang kanyang apo. Umiiyak siya. Umiiyak ako. Ang papaya ay naglalaman ng enzyme na tinatawag na papain, na isa sa pinakamakapangyarihang natural na protein-digesting enzymes sa nutritional science. Ngunit higit sa digestion, ang papaya ay may isa sa pinakamataas na konsentrasyon ng beta-cryptoxanthin sa lahat ng prutas sa mundo. Ang beta-cryptoxanthin ay isang carotenoid, isang uri ng antioxidant pigment, na napatunayan sa pananaliksik mula sa isang kilalang paaralan ng public health sa Pilipinas na inversely associated sa inflammatory markers na nagdudulot ng tinatawag na anabolic resistance. Ang anabolic resistance ang pangunahing dahilan kung bakit napakahirap bumuo ng kalamnan pagkatapos ng 60. Ito ay kapag ang iyong mga cell ng kalamnan ay tumitigil sa pagtugon sa normal na signal para lumaki, kahit ginagawa mo ang lahat ng tama. Tinutulungan ng beta-cryptoxanthin na ibalik ang sensitivity na iyon. Isang pag-aaral sa mga matatanda na mahigit 65 ay natagpuan na ang mga may pinakamataas na dietary beta-cryptoxanthin intake ay may 36% na mas mababa na antas ng interleukin-6. Isa sa mga pangunahing inflammatory compounds na responsable sa anabolic resistance. Kainin ang 1 tasa ng sariwang papaya sa umaga nang walang laman ang tiyan upang maksimisa ang enzymatic benefit. Ipantabay ito sa katas ng sariwang dayap dahil ang vitamin C sa dayap ay lubusang nagpapahusay sa pagsipsip ng beta-cryptoxanthin. At magkasama, lumilikha sila ng anti-inflammatory cascade na nagsisimulang gumana sa loob ng ilang oras. Nasa numero 2 na tayo ngayon, at ito ang isa na binanggit ko sa simula. Ang isa na nagpa-double check sa akin ng pananaliksik ng 3 beses bago ako naniwala, ang blueberries. Alam kong narinig mo na ang blueberries dati. Ngunit ipinapangako ko sa iyo hindi mo pa naririnig ang mga ito ng ganito dahil ang natuklasan ng mga mananaliksik sa isang universidad sa Pilipinas nang partikular nilang pag-aralan ang blueberry consumption sa mga matatanda na mahigit 65 ay hindi lang nagpakita ng antioxidant benefits. Nagpakita ito ng isang bagay na nagbago kung paano ko pinapayo ang bawat nag-aaging pasyente na nakikita ko. Ang pag-aaral ay natagpuan na ang mga matatanda na kumain ng 1 tasa ng blueberries araw-araw sa loob ng 6 linggo ay nagpakita ng 21% na pagtaas sa satellite cell activation. Ang satellite cells ay tinatawag kong muscle repair crew ng iyong katawan. Nananatili silang dormant sa tabi ng iyong muscle fibers at kapag nag-ehersisyo ka o nagkaroon ng damage sa kalamnan, gumising sila, lumalago, at sumasama sa mga sira na fibers upang ayusin at palakasin ang mga ito. Pagkatapos ng 60, ang satellite cell activation rate ay bumaba ng husto, na isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit mas matagal ang paggaling at mas mahirap ang pag-unlad.
Ang anthocyanins at pterostilbene sa blueberries ay sa esensya ay tumutunog ng alarm bell na nagigising sa mga cell na iyon. Isang hiwalay na pag-aaral ay natagpuan na ang pagkain ng blueberries bago at pagkatapos ng ehersisyo ay nagbawas ng muscle damage markers ng 30% at pinabilis ang paggaling ng halos 40% sa mga matatandang Pilipino. 40% na mas mabilis na paggaling ay nangangahulugan na maaari kang mag-ehersisyo ng mas madalas, na nangangahulugan ng mas maraming muscle stimulus, na nangangahulugan ng mas maraming paglaki. Ang compound na pterostilbene, hindi tulad ng karamihan sa antioxidants, ay tumatawid sa blood-brain barrier. At sinusuportahan din ang neurological signaling na nagsasabi sa iyong mga kalamnan na kumontrata ng malakas na isang dimensyon ng muscle function na halos walang ibang prutas ang tinutugunan. Kainin ang isang buong tasa ng blueberries bago ang iyong workout o sa loob ng 30 minuto pagkatapos. Ipantabay ito sa isang tablespoon ng extra virgin olive oil o maliit na dakot ng walnuts. Ang taba ay lubusang nagpapataas ng pterostilbene bioavailability sa paraan na ginagawang hanggang 60% na mas epektibo ang compound. At ngayon, numero 1. Ang prutas na nanguna sa bawat kategorya sa aking pagsusuri ng mahigit 60 peer-reviewed studies tungkol sa nutrisyon at pagtanda ng kalamnan. Ang prutas na, nang una kong basahin ang buong katawan ng pananaliksik, ay nagpa-pick up sa akin ng telepono at tawagan ang 3 sa aking mga kasamahan upang pag-usapan ito. Ang prutas na iyon ay ang saging. Partikular, ang bahagyang hilaw na saging. At ang dahilan kung bakit ito ang numero 1 sa listahang ito ay may kinalaman sa isang compound na tinatawag na resistant starch at isang hormonal cascade na halos walang nabanggit sa senior health content. Kapag ang saging ay bahagyang hilaw pa, matatag, na may kaunting berde sa balat, ito ay naglalaman ng mas mataas na antas ng resistant starch kaysa sa ganap na hinog na saging. Ang resistant starch ay hindi natutunaw sa iyong maliit na bituka. Sa halip, ito ay napupunta sa iyong malaking bituka kung saan ito ay nagpapakain sa mga tiyak na species ng gut bacteria na responsable sa paggawa ng short-chain fatty acids, particular ang butyrate. Ngayon, narito kung saan ito nagiging pambihira. Hindi lang nananatili ang butyrate sa iyong bituka. Ito ay pumapasok sa bloodstream, napupunta sa tissue ng iyong kalamnan, at nag-a-activate ng isang protina na tinatawag na HDAC inhibition. Isipin ito bilang pagtanggal ng preno sa kakayahan ng iyong DNA na ipahayag ang muscle repair genes. Isang pag-aaral mula sa isang kilalang institusyon ay natagpuan na ang butyrate mula sa resistant starch fermentation ay nagpataas ng muscle protein synthesis sa mga matatanda ng hanggang 26% ng independent sa ehersisyo. Independent. Ibig sabihin ang iyong mga kalamnan ay bumubuo ng bagong tissue kahit hindi nag-ehersisyo ang mga kalahok. Simpleng dahil na-optimize ang internal hormonal environment. Ngayon pagsamahin iyon sa katotohanang ang saging ay mayaman sa potassium, ang mineral na responsable sa pag-regulate ng bawat kalamnan contraction sa iyong katawan, at magnesium, nakasangkot sa mahigit 300 enzymatic reactions, kasama ang mga namamahala sa muscle relaxation at paggaling, at magsisimula kang maunawaan kung bakit ito ang numero 1. Si Francisco, isang 74 taong gulang na dating construction worker mula sa Manila, ay hindi makapaglakad pataas ng isang buong hagdan nang hindi hawak ang railing at humihinto sa gitna sa loob ng 2 taon nang una siyang dumating sa akin. Pagkatapos ng 4 na buwan ng pagsasama ng 2 bahagyang hilaw na saging sa kanyang pang-araw-araw na nutrisyon, kasama ang katamtamang resistance training program, ay nakapaglakad siya pataas ng 3 hagdan sa kasal ng kanyang anak na babae ng walang tigil. Sumayaw siya sa reception. Sinabi niya sa akin pagkatapos na ito ang pinakamagandang gabi ng kanyang buhay sa loob ng 1 dekada. Para sa maximum benefit, kainin ang 1 hanggang 2 bahagyang hilaw na saging sa umaga, mas mabuti bago ang aktibidad. Ipantabay ito sa 1 tablespoon ng natural na almond butter na nagbibigay ng lusin at malusog na taba upang palakasin ang anabolic signal. At 1 maliit na tasa ng kape. Ang caffeine sa kape ay napatunayang nagpapataas ng rate kung saan sumisipsip ng glucose ang mga cell ng kalamnan pagkatapos ng resistant starch fermentation na lumilikha ng compounding effect na inilarawan ng mga mananaliksik sa isang universidad sa Pilipinas bilang metabolic prime para sa kalamnan ng nag-aaging tao. Ang lahat ng sanggunian ay nasa description. Narito ang gusto kong maunawaan mo habang tinatapos natin ngayon. Ang paghina ng kalamnan pagkatapos ng 16-2 ay totoo. Ang agham dito ay malinaw, ngunit malinaw din ang agham sa kung ano ang maaaring gawin tungkol dito. Hindi ka pa masyadong matanda. Hindi ka pa masyadong malayo. Bawat isa sa mga prutas sa listahang ito ay gumagana dahil ang iyong katawan, anuman ang edad,
Anuman ang tagal na naramdaman mong mahina o mabagal or diminished, ay mayroon pa ring biological machinery upang muling bumuo. Nandoon pa rin ito. Ang satellite cells ay nandoon pa rin. Ang mitochondria ay may kakayahang lumago pa rin. Ang gene pathways na namamahala sa lakas at paggaling ay nasa iyong DNA pa rin. Naghihintay lang sila ng tamang signal. Ang iyong kalayaan, ang iyong kakayahang buhati ng apo, maglakad patungo sa mailbox ng walang takot, buksan ng garapon, umakyat ng hagdan ng hindi humihingal, iyon ay hindi pa tapos. Nandoon pa rin ito para sa iyo. At kung minsan ang pagkakaiba sa pagitan ng pag-abot doon at hindi ay kasing simple ng kung ano ang ilalagay mo sa iyong mangkok ng prutas sa linggong ito. Kung nagbigay sa iyo ng mahalagang bagay ang video na ito ngayon, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-ring ang notification bell upang hindi mo makaligtaan ang aming susunod na ilalabas. At narito ang aking tanong para sa comments. Alin sa mga petro prutas na ito ang una mong sisimulan? At alin ang pinakanagulat sa iyo? Sabihin mo sa ibaba. Babasahin ko ang bawat sagot. At ang iyong sagot ay maaaring magbigay inspirasyon sa ibang tao sa komunidad na ito na gawin ang unang hakbang patungo sa pagiging mas malakas. Hindi kailanman huli. Patunayan natin ito ng magkasama.